Pagkarating ko sa bahay, ay bigla namang sumama ang pakiramdam ko. Kahalintulad noong naramdaman ko nang una akong magpunta kina Mayet at nabati ako ni Lola Cielo. Kaya may duda na agad ako sa nangyayari sa akin at sinabi ko iyon kay Mama. Dali-dali namang kumuha si Mama ng luya at ipinaihaw. Tapos dinikdik niya, saka nilagyan ng langis na bigay sa amin ni Lola Waning. Saka inilagay sa may sikmura ko at tinalian ng tela. Ayon pa kay Mama, naturo daw iyon ni Lola Waning kung sakaling mabati kami ng mga matatalim na dila. Maging sa bati ng aswang ay epektibo daw iyon. Pero hindi kasama sa mapapagaling noon ang tinatawag nilang palipad hangin ng aswang dahil malakas na raw talaga iyon. Kapag hindi raw gumana, ang itinuro ni Lola Waning ay sunduin na siya agad dahil ibig lang sabihin na malala na iyon at mataas na uri ng mahika ang gumagana. Sa kabutihang palad ay umayos naman ang pakiramdam ko at nakatulog ng mahimbing sa buong magdamag. Kinalunisan noon, hindi ko na pinapansin si Mayet. Galit ako sa kanya, hindi dahil sa pag-agaw niya ng sulat, kundi dahil sa pananakit niya sa akin at inusog pa ako dahil lang sa walang kakwenta-kwentang bagay. Isang linggo rin ang lumipas na wala kaming pansinan. Noong sumunod na linggo, ay siya na mismo ang lumapit sa akin at nagsusori. Sabi niya na nadala lang daw siya ng kanyang emosyon. Matagal na raw kasi siyang naiinggit sa akin dahil nasa akin na raw ang lahat. Maputi, maganda, matalino at nakakaluwag sa buhay ang pamilya. Sabi ko naman, "Ha? Nakakaluwag? Nakita mo namang sumasama lang ang papa ko sa pangisdaan ng ninong ko. At si Mama naman ay nagpapa-order ng pabango at lotion mula sa Avon. Para makatulong kay Papa, nakakaluwag na ang tawag mo doon." Hay, kung alam mo lang Mayet, angat lang kami ng isang hakbang sa mga taong isang kahig isang tuka. Naghihirap din kami. Marunong lang mag-budget si Mama at magplano ng mga kakainin para may kainin pa kami sa mga susunod na araw kahit walang kitain si Papa. Isa, sorry talaga. Kung gusto mo, ay replyan mo na si Christopher. Crush mo yun, di ba? Sabi ko naman, hindi na. Nagkausap na kami. Sinabi kong hindi pa ako handa sa usaping pakikipagrelasyon. Mas mahalaga sa akin ang pag-aaral. Kaya sa'yo na siya, Mayet. Gusto mo naman pala yun eh. Talaga? Oo nga, sa'yo na. Hindi naman talaga ako interesado sa lalaking iyon. Nababaitan lang ako. Mahinhin kasi at hindi sumasama sa mga mayayabang na estudyante. Umaliwalas naman ang mukha niya. Kaya mula noon ay balik na uli ang pagkakaibigan namin. Pero hindi na nawala ang takot ko sa puso na kapag muling nagalit sa akin si Mayet, ay baka hindi lang usog ang gawin niya sa akin. Baka ipabiktima niya na ako sa kanyang Lola Cielo. Hanggang sa isang hapon, nakita ko sa likuran ng classroom si Mayet. Akala ko ay umuwi na siya dahil mabilis siyang lumabas pagkatapos ng klase namin. Kaya pinuntahan ko siya upang tanungin kung bakit naroon pa siya. Pero naabutan ko siyang umiiyak. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Ang sabi niya, nagbigay daw siya ng love letter kay Christopher. Nagtanong raw si Christopher kung sa akin ba galing ang sulat. Sabi niya naman daw na hindi dahil sa kanya nga iyon galing. Pagkarinig lang daw ni Christopher sa sagot niya, ay pinunit ang sulat sa harapan niya mismo at naroon ang mga kaibigan nito. Tapos nagtawanan ang mga kaklase naming lalaki at sinabing, ang lakas daw ng loob ng apo ng mangkukulam na manligaw sa isa sa mga campus crush. Pagkatapos niyang magkwento ay humagulgul na siya ng iyak.
Iniabot ko naman sa kanya ang aking panyo at sinabing baka pwedeng hinaan niya ang volume ng kanyang pag-iyak dahil baka matawag ang atensyon ng mga teacher sa faculty. Ipatawag pa kami bigla at interviewin kung ano ang nangyayari. Tinakpan niya naman ang kanyang bibig noong panyo at nagpatuloy sa pag-iyak. Makalipas ang kalahating oras ay sinabi ko sa kanya na umuwi na kami. Aabuti na siya ng dilim sa daan kapag nagtagal pa siya. Mabuti ako ay sa bayan lang nakatira. Siya, sa bukid pa ang kanilang bahay. Sinabi niya naman na may dala naman daw siyang sulo. Itinago niya lang sa gilid ng daan para dadaanan niya na lang kapag papaakyat na siya. Pero pumayag na rin naman siya na umuwi na kami dahil sinabi kong hahanapin na ako sa amin. Sabi niya na hindi na raw siya uli magkakakrush sa mga lalaki sa school namin. Lalo at alam niyang hindi pa rin pala nakakalimutan ng lahat ang tawag sa kanya na apo ng mangkukulam. Naawa naman ako sa kanya pero wala rin akong maitutulong. Dahil kung ako nga na kaibigan niya, nakakadalawang beses nang dumanas ng hirap mula sa usog nilang maglola. Paano pa ang mismong mga nakasaksi sa pangaaswang? Kaya hindi rin masisisi ang mga tao kung itanim nila sa utak ng kanilang mga anak na umiwas kina Mayet at kay Lola Cielo. Nagpatuloy ang pagtakbo ng panahon. Nasa third year high school na kami noon. May lalaking transferee na nalipat sa section namin. Siya ay si Bernard. Makikita sa attitude ni Bernard na sanay ito sa tao. Parang kahit bago siya sa room, lahat ay binabati niya at kinakausap. Kaya madali siyang makapagpalagayan ng loob. Ako naman ay agad nagkagusto kay Bernard. Pero wala naman akong balak na magpakababa at gayahin ang style ng ibang mga babae na nagpapapansin. Pero isang araw, bigla ako nitong tinabihan sa labas ng classroom namin habang nagmimerienda ako ng tinapay. Sabi nito, "Hi Isa, tamang-tama, nagmimerienda ka pala. Heto tag-isa tayo ng juice. Tapos ko nang nakain ng tinapay ko." Wika niya pa. Ako naman ay hindi makasagot agad dahil sakto namang kakakagat ko lang ng malaking tipak ng tinapay. Nahihiya ako na baka makita ang laman ng bibig ko habang nagsasalita. Itinaas ko ang kamay ko at sumenyas ng wait lang. Natawa naman siya at hinintay niya ako makatapos sa pagmuya. Sabi niya naman, "Isa ang pangalan mo, di ba?" "Oo, bakit mo alam?" Sagot ko pa sa kanya. "Malamang, naririnig ko kapag tinatawag ka ng mga teacher natin sa recitation." Sabi ko naman, "Bakit? Kilala mo na ba sa pangalan lahat ng kaklase natin? Lahat naman tayo pinagre-recite, di ba?" "Ay, hindi. Yung mga taong gusto ko lang maging kaibigan ang tinatandaan ko. Kagaya mo." Natawa naman ako, sabay sabing, "So, gusto mo pala ako maging kaibigan?" "Abay oo naman." Sabi ko naman, "Alam mo, may irereto ako sa iyo na maganda maging kaibigan dahil sobrang bait niya." "Ha? Sino naman?" "Ayun o, yung babaeng naroon sa unahan na naglalakad papunta rito." "Ha? Yun ba?" Hindi ko maalala ang pangalan niya pero ayoko sa kanya. Matalim siyang tumingin, para siyang mangkukulam. Tsaka narinig kong may usap-usapan na apo siya ng aswang. Sabi ko naman, "Ang tanda-tanda mo na, nagpapaniwala ka pa sa mga aswang? Tsaka galing kang syudad, di ba? Naniniwala ka rin pala sa aswang?" "Oo, pero ang kwento sa akin ni Uncle na may aswang din daw dito. Kaya, just to be safe, mas maigi na iyong mag-ingat." Wika niya pa, kaya hindi ko na lang din ipinagpilitan sa kanya si Mayet.
Noong makalapit sa amin si Mayet ay sinabi niyang, "Hi Bernard, nagmerienda ka na?" Sabi naman ni Bernard, "Ah, oo. Sige pala Isa, next time na lang uli. Bibili pa pala ako ng ballpen sa tindahan dahil nag-leak ang ballpen ko." Wika pa noon sabay lakad papalayo. Ang totoo, hindi ako naniniwala na bibili yun ng ballpen. Mas sigurado akong umiiwas lang siya kay Mayet kaya nag-walk out. Noong kami na lang ni Mayet ay nagpaalam siyang hihiram ng notebook. Absent kasi siya ng 2 araw kaya marami siyang nalalampasang lesson. Sabi ko naman na kunin niya na lang sa bag ko ang kailangan niyang notebook. Ilang buwan pa ang lumipas. Madalas na akong sinasabayan ni Bernard sa paglalakad papauwi. Same way din naman kasi ang bahay namin, pero sa unahan pa ang sa kanila. Minsan ay tumatambay pa siya sa bahay at hindi nahihiya na magpakilala kina mama at papa. Noong tinanong nga siya ni papa kung naniligaw ba siya sa akin, ay diretso naman siyang sumagot na hindi. Nakikipagkaibigan lang daw siya at kung manliligaw man siya sa akin, ay kina mama at papa siya unang magpapaalam. Nagulat si papa sa mga sagot ni Bernard dahil napakalakas daw ng loob nito sumagot at diretso. Walang kayabangan o kagaya ng iba na mapagpanggap pero nasa ilalim pala ang masamang intensyon. Dahil sa nagustuhan nila mama at papa ang paraan ng pagsagot ni Bernard, kaya hindi na rin naging problema sa kanila kung sumasabay sa akin si Bernard sa pag-uwi. Isang hapon noon, nilapitan ako ni Mayet. Sabi niya sa akin, "Isa, nanliligaw ba sa'yo si Bernard?" Sabi ko naman, "Hindi, nakikipagkaibigan lang." Sabi niya namang muli, "Sinungaling! Akala mo hindi ko alam na araw-araw na kayo magkasabay na umuwi? Baka nga, kayo na eh." Sinagot ko naman siya, "Ano ka ba naman, Mayet? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Layuan mo ang lalaking yan, Isa. Sa akin siya dapat mapalapit, hindi sa'yo. Pero hanggat ini-entertain mo ang paglapit niya sa'yo, ay hindi niya ako mapapansin." Dahil sa medyo nairita na rin ako sa ugali ni Mayet, kaya sinagot ko na siya, "Ano bang tingin mo sa akin, Mayet? Alipin mo? Na lahat ng sasabihin mo ay susundin ko?" Tinitigan niya ako ng masama bago sumagot, "Tandaan mo, Isa, binalaan na kita. Kapag hindi mo ako sinunod..." Hindi niya pa natatapos ang sasabihin niya ay agad na akong sumagot, "Ano? Uusugin mo ako uli, kagaya ng ginawa mo dati? O ipapakulam mo ako sa lola mo? Alam mo, Mayet, magmula noong magkakilala tayo, wala na akong ibang ginawa kundi ang mag-adjust para sa'yo at ipagtanggol ka. Pero anong napala ko? 2 beses nang namiligro ang buhay ko dahil sa'yo. Inusog ako ng lola mo, tapos pati ikaw, inusog mo rin ako. Kung hindi ka titigil sa pagmamando ng buhay ko, huwag mo na akong kausapin. Hindi ko kailangan ng kaibigan na ituturing ako na parang aso na susunod sa lahat ng gusto niya." Wika ko pa at tinalikuran ko na siya sabay lakad ko papauwi. Narinig ko namang tumatakbo si Bernard habang tinatawag ang pangalan ko. Sabi ko naman, "Pauwi ka na rin?" "Oo, kanina pa. Kaso nakita kong nagtatalo kayo ni Mayet eh, kaya hindi ako lumapit. Ano bang nangyari?" "Wala, away mag-best friend lang yun." "Okay." Maiksing sagot niya pa at hindi na nagtanong pang muli. Kinasabaduhan noon, inutusan ako ni mama na kunin ang order niyang mantika na gawa sa gata ng nyug kay Mang Celso. Gagamitin niya raw iyon ng madaling araw kasi magluluto siya ng banana Q. Sabi ko naman, "Mama naman eh, kung kailan papadilim na, saka mo ako uutusan?" Sumagot naman ito, "Eh di bilisan mo na umalis para hindi ka na maabutan ng pagdilim. Tapos kapag pauwi na, ay doon ka na dumaan sa kabila para may ilaw ang daan at maraming kabahayan." Kahit ayoko na sana talagang umalis, ay wala na akong magagawa. Pangbenta kasi iyong banana Q na lulutuin ni mama
at ako rin ang maglalako. Linggo kasi sa kinabukasan at wala akong paso. Kaya ako talaga ang uutusan para maglako noon. Habang papunta pa lang ako sa bahay ni Mang Celso, ay may naririnig akong kaluskos sa talahiban sa kaliwang bahagi ng daan. Habang binibilisan ko ang aking paglalakad, ay mas lalo ding bumibilis ang habol sa akin noong kaluskos sa may gilid. Papadilim na talaga noon at kaunti na lang ay wala na akong makikita sa gilid ng daan. Kaya't napilitan na akong tumakbo hanggang sa makarating kina Mang Celso. Saglit akong tumayo sa may malapit kina Mang Celso habang nakatanaw sa pinanggalingan ko. Mas lalo akong kinilabutan noong may maaninag akong tila imahe ng tao na nakatayo sa malayo at parang may tuldok na kulay pula na magkatabi na parang mata. Agad na akong lumapit sa pintuan nila Mang Celso at kumato. Mabuti at nagbukas din naman agad ang pintuan ng matanda. Akala ko hindi ka na darating. Ang sabi ni mama mo, gagamitin niya ito sa pagluluto mamayang madaling araw. Kaya nga ako nagmadali na makagawa nito. Sabi ko naman. Nakalimutan po kasi sabihin ni mama sa akin ng maaga. Ngayon niya lang naalala. Sige. Heto. Iya. Dito ka na sa kabila dumaan. Delikado na dyan sa pinanggalingan mo. Masyado pang madilim. Tara, at sasabay na rin ako sa'yo dahil bibili ako ng gas sa tindahan. Magkasabay na nga kaming naglakad ni Mang Celso patungo sa kabilang daan, tapos naiwan na siya sa may tapat ng tindahan. Habang naglalakad ay panay ang lingon ko sa likuran. Hindi ko pa rin kasi makalimutan iyong nakita kong imahe ng tao na nakatayo. Tsaka anong hayop naman ang maaaring humabol sa akin na nakatago sa talahiban. Wala akong maisip na kung ano. Pero kahit ano pa yun, mabuti at nakaiwas pa ako dahil mukhang wala namang gagawing mabuti iyon sa akin. Kinalunisan noon ay hindi ko na pinansin si Mayet. Wala na akong balak magpa-under pa sa kanya. Wala naman akong utang na loob sa kanya para pumayag ako na alipinin. Sumapit ang panahon na malapit na ang exam. Uwian na noon pero naroon pa ako sa loob ng classroom. Hinahanap ko kasi ang notebook ko ng science. Imposible naman iyong mawala, katatapos ko lang gumawa ng reviewer doon. Naaaralin ko kinabukasan ng madaling araw. Bali Biyernes kasi noon, tapos naka-schedule akong mag-aral at magmemorya ng mga lesson ng Sabado at Linggo. Kapag ganun kasi na panahon ng exam, hindi ako inuutusan nila mama ng kahit anong gawain sa bahay. Basta bababa lang ako para kumain at maligo. Maliban doon ay wala na. Doon lang ako maghapon sa kwarto, magme-memorize at matutulog din ako ng maaga kasi gumigising ako ng 3:00 ng madaling araw para mag-aral uli. Iyon ang oras na mabilis ako makapagmemorya sa lahat ng inaaral ko. Nabubugnot na ako sa kakahanap ng nawawala kong notebook. Hindi pwedeng mawala iyon dahil wala akong aaralin para sa science kapag hindi ko nakita. Nang biglang may nagsalita sa labas ng bintana. Huwag mo nang hanapin ang notebook mo sa science dahil nasa akin, hiniram ko. Noong lingunin ko ay si Mayet iyon na nakangisi. Sabi ko naman, hindi mo pwedeng hiramin ngayon yan. Aaralin ko na yan mamayang madaling araw. Sumagot naman siya. Kunin mo na lang sa bahay bukas kung kailangan mo talaga. Pero kung hindi mo pupuntahan sa bahay, edi sa Lunes ko na ito ibabalik sa'yo. Galit naman ako sumagot. Sabing hindi nga pwede dahil aaralin ko na yan bukas ng madaling araw. Wika ko pa, sabay takbo papunta sa labas ng classroom dahil balak kong agawin iyon sa kanya. Bahala na kung magpambuno kami, wala na akong pakialam.
Nasagad na talaga ang pasensya ko. Pero laking pagtataka ko dahil noong makaikot ako sa likuran ay wala na si Mayet. Wala namang labasan doon saan siya dumaan at paano siya nawala nang hindi ko napansin. Dapat masasalubong ko pa siya kung tatakbo siya o makikita man lang na papalayo. Pero kahit yabag ng paa ay wala akong narinig na tunog. Napasambunot na lang ako sa aking buhok habang umiiyak sa likuran ng classroom dahil sa inis. Hapon na rin noon. Hindi na ako pwedeng sumunod pa hanggang sa bahay nila Mayet. Umuwi na lang ako habang panay ang punas ng luha. Nang bigla namang lumitaw mula sa gilid si Bernard. "Isa, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak?" Gulat naman ako sa pagsulpot niya. Sabi ko naman, "Saan ka ba galing? Bakit bigla ka nalang sumusulpot?" "Kanina pa ako dito sa gilid ng bakuran, nakaupo. Hinihintay ka. Ano nga kasi ang nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak?" "Si Mayet kasi. Kinuha nang walang paalam ang notebook ko sa science. Kunin ko na lang daw sa bahay nila bukas, kung kailangan ko talaga. Dahil kung hindi, sa Lunes niya na iyon isasauli." Sabi niya naman, "Di kunin mo bukas ng hapon, sasamahan kita." "Ha? Talaga? Sasamahan mo ako?" "Oo. Saan bang sa kanila?" "Sa bundok pa." "Sige, ayos lang, sasamahan kita." Wika pa ni Bernard na nagpagaan kaunti ng pakiramdam ko. Ayokong isumbong kina mama ang ginawa ni Mayet dahil siguradong ako pa ang mapapagalitan. Matagal na kasi akong binalaan na wag nang makipagkaibigan kay Mayet pero hindi ako nakikinig. Kinabukasan noon, matapos makakain ay nagpaalam ako kay mama na aalis. Sabi ko, nakukunin ko lang ang notebook ko na pinahiram sa isang kaklase. Sabi naman ni mama, "Panahon ng exam, nagpapahiram ka ng notebook? Paano kung maiwala yun ng kaklase mo? O di kaya mabasa? Di wala kang aaralin. Sinong kaibigan ba yan? Si Bernard?" "Hindi po ma, si Mayet po." Nakita kong sumama ang tingin ni mama sa akin, pero hindi na nagsermon pa. Sinabi na lang, "Sige na, umalis ka na agad, baka abutin ka pa ng dilim. Kung maaari, magpasama ka kay Bernard. Sa bundok pa ang bahay nila Mayet, di ba?" "Opo ma, isasama ko po si Bernard. Dadaanan ko na lang siya sa bahay nila." "Okay, sige, mag-ingat kayo ha." "Opo ma." Sagot ko pa, sabay umalis na rin ako agad. Magkasama na nga kami ni Bernard na nagtungo sa bahay nila Mayet. Sabi niya naman, "Sigurado ka? Ito ang daan papunta kina Mayet? Kagubatan na ito eh." "Ito naman? Nakaka-15 minutos pa lang tayo ng lakad. Kagubatan na agad ang tawag mo rito? Hindi ba pwedeng bukid lang muna?" "Ano nga? Seryoso ka? Hindi pa tayo naliligaw?" Tila naaasar na wika pa ni Bernard. "Oo nga, sigurado ako. Dahil ang daan na ito ay papunta rin sa bukid namin. Kaso lang, pakanan iyong sa amin pagkarating sa unahan. Pakaliwa naman iyong kila Mayet." "Ano ba yan? Ang dami-daming bakanting lote sa bayan. Kailangan talaga sa kagubatan manirahan. Tsaka, paano kung totoong aswang ang lola ni Mayet? Tapos kinain tayo?" Tinawanan ko naman siya, sabay sabing, "May araw pa oh. Sa tingin mo, basta nalang magtatransform ang mga aswang para kainin lang tayo?" "Abay malay ko. Malay ko rin ba kung kumakain din pala sila kahit umaga? Di tayo ang naging merienda nila." "Shh! Huwag kang maingay at huwag kang magbabanggit ng tungkol sa aswang. Lalo kapag naroon na tayo kina Mayet. Baka marinig ka pa ng lola niya at magalit." Pagkasabi ko noon ay nanahimik na nga si Bernard. Pagkarating namin sa bahay nila Mayet ay agad kong tinawag ang pangalan niya. Bumukas naman ang pintuan. Pagkadungaw ni Mayet ay tila nagulat pa siya noong makita si Bernard. "Uy, Bernard! Narito ka rin pala.
Halika, pasok kayo. Sabi naman ni Bernard. Hindi na, dito lang ako sa labas. Magpapahangin muna ako. Ako naman ang lumapit sa may pintuan. Saglit lang, kukunin ko ang notebook mo. Wika pa ni Mayet. Sinagot ko naman siya. Nasaan si Lola Cielo? Ayan, nakaratay na. Malapit na siyang mamatay. Sagot niya pa na tila walang emosyon. Lumapit ako ng bahagya sa kwarto. Wala naman kasi yung pintuan. Nakita kong naroon nga ang matanda nakaratay. Hindi ko nga alam kung buhay pa ba iyon. Para kasing hindi na humihinga. Hindi na kasi umaangat ang tiyan na bahagi o dibdib. Basta parang matigas na iyon at nakapikit na rin. Dahil sa hindi ako sanay na makakita ng ganoon katanda, kaya medyo kinikilabutan ako at natakot. Oh, ito na ang notebook mo. Sabi ko naman, sige, salamat. Tapos lumabas na ako agad ng bahay nila Mayet. Hindi na rin ako nagpaalam. Galit pa rin kasi ako sa kanya. Mukhang hindi niya rin naman inaral ang notebook na iyon. Hindi nga naalis ang mga nakatupi na pahina noon. Agad na ring sumunod sa akin si Bernard noong makita niya ako na naglalakad na papalayo. Sabi niya naman, anong nakita mo sa loob? Bakit para kang natakot? Namumutla ka eh. Wala, tara na, dalian na natin. Pakaabutan pa tayo ng pagdilim at nasa daan pa tayo. Mabilis na nga ang aming paglalakad. Sa bilis ng lakad naming iyon ay sigurado akong bago pa tuluyang kumulimlim ang kabukiran ay makakarating na kami sa bayan. Pero nagtataka ako dahil ang tagal na naming naglalakad ng mabilis paibaba ay hindi pa rin kami nakakarating. Maging si Bernard pala ay napansin na iyon kasi sabi niya, Teka lang Isa, kanina pa tayo naglalakad ah. Bakit hindi pa tayo nakakarating sa baba? Samantalang kanina na mabagal ang akyat natin, 1 oras lang naman yata yun, o wala pa nga. Nakarating na tayo agad kina Mayet. Naliligaw na ba tayo? Sabi ko naman, bakit? May nilikuan na ba tayong daan? Di ba straight lang naman ang daan pa ibaba? Lalo kapag nakalampas na tayo doon sa pasangang daan, papunta sa bukid namin, na pakanan. Oo nga eh. Iyon din ang pinagtataka ko. Wala naman tayong nilikuan. Sige na, ipagpatuloy lang natin ang paglalakad. Makakarating din tayo sa baba. Malapit na noong dumilim ay hindi pa rin talaga kami nakakarating. Kaya naiiyak na ako. Tapos si Bernard naman ay nakikita ko ang takot sa mukha niya. Hanggang sa makarinig kami ng kakaibang tunog. Noong mapalingon ako sa likuran, ay nakita kong si Lola Cielo iyon. Pero para siyang wala sa sarili dahil nanlilisik ang kanyang mga mata. Tapos tayo-tayo ang buhok na para siyang kinuryente. Galit siyang nakatingin sa amin. Noong akma pa lang siyang hahakbang, ay mabilis na kaming tumakbo ni Bernard habang nagsisigaw ng tulong. Patuloy pa rin kami sa pagtakbo. Pero hindi ko na natatandaan ang daan na iyon. Hindi naman iyon ang daan paibaba na papunta malapit sa bahay namin ang direksyon. Lalo pang nakadagdag sa takot namin ang tunog ng pag-angil na nagmumula sa bunganga noong matanda. Para siyang hindi na tao sa kanyang inaasal. Hanggang sa nagulat na lang ako dahil bumangga ako sa isang bagay na hindi ko alam kung ano. Pareho kami ni Bernard na natumba sa lupa. Tapos noong muli kong tignan kung ano ang binanggaan ko, tao pala iyon si Mang Celso. Sabi niya naman, nakadroga ba kayo o lasing? Ang laki-laki kong tao at nakatayo ako sa gitna ng daan, pero hindi niyo ako nakikita. Sabi ko naman, pasensya na po, hindi talaga kita nakikita kanina. May humahabol po na aswang sa amin, si Lola Cielo. Agad niya kaming pinalipat sa likuran niya. Nakita niya pala na paparating na rin si Lola Cielo. Lumuhod sa lupa si Mang Celso
Tapos itinusok ang itak niya sa lupa. May mga inusal din siyang orasyon. Tapos kinagat niya ang gilid ng itak. Mabilis niya iyong ginawa, kaya bago pa makalapit sa kanya, ang aswang na si Lola Cielo ay nakahanda na siya. Pagkalapit noon ay agad niyang tinaga. Kinalmot naman siya noon, pero mabilis din siyang nakailag. Nahiwaan niya ang mismong mukha ni Lola Cielo, pati sa braso at binti. Noong tumalon iyon ng mataas, ay sinalubong niya ng pagsaksak ng itak sa mismong tiyan. Napatili ako sa aking nakita. Lalo at unang beses kong makasaksi ng ganoong karahasan at sariwang dugo na aktwal din na lumalabas mula sa tiyan ng tao. Pagkabunot noon ni Mang Celso ay umatras ang matanda. Tapos parang hayop na tumalon sa may matataas na talahiban. Saka makikitang papalayo na ang galaw ng mga dahon. Ibig sabihin, papatakas na talaga iyon. Sabi naman ni Mang Celso, "Huwag na kayo mag-alala. Hindi na kayo mababalikan noon. Dahil siguradong, hindi na yun sisikatan pa ng araw." Sumabay na nga kami kay Mang Celso sa pagbaba. Pero ang iniisip ko ay sila Lola Cielo at si Mayet. Naaawa ako sa kalagayan ni Mayet, lalo at mamamatay na rin pala si Lola Cielo. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Uulitin ko lang po ha, hindi po ito series. Medyo mahaba lang, kaya hinati ko sa 3 bahagi. Pahintay lang po ng huling bahagi, isusunod din natin agad. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga katribo. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.